Bakit hindi magkasundo ang Israel at Palestine? Ano ang pinakaugat? Ano nga ba ang mga epekto nito sa ating mundo? Ano nga ba ang solusyon? Noong October 7, 2023, ang grupong Palestino na tinatawag na Hamas ay naglunsad ng atake sa Israel. Isang pag-atake na naganap sa himpapawid, karagatan at sa lupa. Ang pag-atake ng mga militanteng grupo na ito ay mukhang sinadya na ginanap noong panahon ng Jewish festival na Sukkot para masurpresa ang mga Israeli at hindi makapaganda. Bilang tugon, ang Israel ay naglunsad din ng kanilang operasyon laban sa Hamas sa Gaza Strip. Kabilang sa ginawa nila, ang pagputol ng kuryente sa Gaza nagdulot ng kadiliman sa buong syudad ng Palestine. Pero bakit nga ba inatake ng Hamas ang Israel? Ilalatag sa video ang simpleng expression kung ano ang pinakaugat ng gera sa Israel at ang kahalagaan nito sa atin. Hihimay-himay natin ang punot dulo ng problema dahil matagal na itong issue na madalas na nababalita. Kaya hindi na natin ito pwede na ipaisang tabi na lamang at baka lumala na lamang at maapektuhan ang buong mundo. Sa dulo ng video, halagang ididetalye na hindi alam na nakararami kung bakit dapat magkaibigan ng Israel at Palestine. Itong mahalagang impormasyon na ito ay base sa siyensya at katakataka sa atin na ang Hamas ay isang militanteng grupo na katunggali ng Israel. Mahigit 100 taon na nagsasagupaan at nagtutunggali ang Palestino at ang Israel sa rehiyon. Para malaman ang punot dulo ng kanilang pag-away, mahalagang malaman natin ang kaunting kasaysayan ng pangyayari. Noong panahon po kasi, nung bago pa kay Kristo, ang mga Hudyo o Diyos ay nakatira na sa lupa na tinatawag na Israel. Unti-unti na sila na pinaalis sa Israel dahil sa iba't ibang mananakop na dumating. Halimbawa, si King na Nebukadnezar na nabanggit sa Biblia na pinalayas na Hudyo sa lugar ng Israel. Dahil sa mga ito, kumunti ng kumunti ang mga bilang ng Hudyo sa lugar. Kaya nagkalat ang mga Diyos sa iba't ibang parte ng mundo. Kasama na yung Europa na bumuo ng Jewish diaspora o Jewish communities. Samantala, dumami naman ang mga Muslim sa rugal ng Israel nang dumating ang mga Arabo at nakontrol ang lupang tinatawag natin ngayon na Israel. Nagsimulang naglaganap ang Islam doon sa Israel noong panahon na yon. Dahil sa mga disipulo ng propetang Muhammad noong 7th century, ito ay parte ng mission na sinasabi ng propetang Muhammad na iparating ang Islam sa buong mundo. Kaya dumami ang mga Arabo at Muslim sa lupa na tinatawag ngayon na Israel. Hanggang sa noong 19th century, marami ang Hudyo na nais na bumalik sa kanilang mismong lupain o ancestral homeland. Ito ay dahil na rin sa pag-uusig o pang-api sa mga Hudyo sa Europa. Paniniwala rin ng mga Hudyo na kailangan rin nilang bumalik sa kanilang ancestral homeland. Ang tawag dito ay Zionist movement. Kaya't masasabing isa sa pinakaugat ng away ng Palestino at Israel ay tungkol sa lupa. Partikular na po dito ang lugar ng Jerusalem dahil ang Jerusalem ay may malalim na kahalagaan sa parehong panig at ang kasaysayan ng bawat isa ay isa sa pinaka-kontrobersyal na aspeto ng tunggalian. Halimbawa na lamang, tinuturi ng Jerusalem sa Biblia na Holy City dahil dito na rin nagtayo ng kaharian si King David ng Old Testament. Dito na rin ipinao si Jesus at muling nabuhay. Sa kabilang banda, ang mga Muslim naman ay naniniwala na sa Jerusalem umakyat si Propeta Muhammad sa langit at nakakausap si Allah. Kaya ito ay itinuturing din bilang isa sa pinakabanal na puok sa Islam. Bukod sa Jerusalem, umaalma rin ang mga Palestinians na sinakop din ang mismong mga lupa na tinitira nila ngayon base sa unang kasunduan ng hatian ng United Nations. Sa ngayon kasi, ang tinatawag na teritoryo ng Palestine ay binubuo lamang ng dalawang lugar, ang Gaza Strip at ang West Bank. Mukhang magkahiwalay man ang dalawang lugar, pero itong dalawang teritoryo ay kasama sa mga lugar na hinahangad ng mga Palestino para makabuo sila ng isang sariling bansa na Palestine. Dahil sa ngayon ay hindi kinikilala ng United Nations bilang full member state kahit na kinikilala ng marami pang bansa ang Palestine bilang isa ay sariling kasamrimlan o may kalayaang mamahala sa sariling lugar. At lalo pong nagpapakomplika dito ang pagkakaroon ng dalawang gobyerno ng Palestine dahil ang Palestinian Authority o PA ay may control sa West Bank at ang Hamas Group naman ang may hawak sa Gaza. Ngunit bagamat ang Palestinian Authority ay may control sa bahagi ng West Bank,
Ang buong teritoryo ay tila itinuturing pa rin na okupado teritoryo ng Israel. Sa katunayan, ang Israel Defense Forces o IDF ay may presensya sa buong West Bank at may kapangyarihan na magpatupad ng militar na operasyon kahit sa mga lugar na nasa ilalim ng administrasyon ng Palestinian Authority. Meron din mga Israeli na nagtayo ng kanilang mga komunidad sa West Bank. Samantala, sa Gaza Strip naman na kontrolado ng Palestine group na Hamas, ang Israel ay nagpapanatili pa rin ng maraming militar at administratibong kontrol sa maraming aspeto. Mayroon ding mga barkada o blockade sa Gaza, sa lupa at sa dagat. Kaya't hindi basta-basta makakalabas-pasok ang mga Palestinians sa Gaza, lalo na't militanteng grupo ang Hamas. At ang pagkakaroon po ng mga Israelite communities at mga militar ng Israel sa West Bank, gayon din po ang mga blockade sa Gaza ay sinasabi po na isa sa pinagmumulan ng tension sa pagitan ng Israel at Palestinian. Sa pananaw ng Israel, ang kanilang aksyon ay isang lehitimong pagtatanggol sa kanilang bansa laban sa posibleng pag-atake mula sa kanyang mga kalapit karatig bansa. Ayon sa Israel, bago ang digmaan, marami ang mga senyales at pagtatangka o banta mula sa mga Arabong bansa. Marami din po mga Israeli ang naniniwala na ang West Bank po ay sa kanila, base daw sa kasaysayan na tinatawag na Judea sa Biblia. Samantala, sa pananaw po naman ng Palestine, ang pagbarkada ng kanilang teritoryo ay isang panggigipit at parusa sa kanila. Halimbawa, may barkada sa dagat kung saan naglilimita kung gaano kalayo ang maaaring puntahan ng mga mangingisda sa dagat o mga Mediterranean Sea. Sinusuri din po ng mga Israel ang mga kalakal na pumapasok sa Gaza. Pinipigilan o pinagbabawal nila ang mga bagay na sa tingin nila ay maaaring gamitin ng mga militar. Halimbawa, may barkada sa dagat kung saan naglilimita kung gaano kalayo ang maaaring puntahan ng mga mangingisda sa dagat o mga Mediterranean Sea. Sinusuri din po ng mga Israel ang mga kalakal na pumapasok sa Gaza. Sinusuri din po nila o ipinagbabawal po nila ang mga bagay na sa tingin nila ay maaaring gamitin para sa mga militar. Pero karaniwan, ipinapayagan ng mga medical supply at mga gamot. Bagamat maaari man na may pag-aantala, ay sinabi ng mga Palestino, bumabagsak ang kanilang ekonomiya sa paghigpit ng export at import o labas-pasok ng mga kalakal. At bagamat nauna ang mga Hudyo sa lupang Israel kaysa sa mga Arabo na ilang daang taon at ilang henerasyon nang nakatira mga Arabo doon at nakatanim na sila doon at masasabing may karapatan na sila sa lupang tinaniman nila. Ngayon, bakit inatake ng Hamas ng Israel? Ayon po sa tagapagsalita ng Hamas ay tugon sa pang-aabuso ng mga Palestino. Sa loob na maraming dekada, nais na nga nilang tigilan ang pag-atake sa Gaza at protektahan ang kanilang mga banal na lugar. Ang nangyayari sa Middle East ay may epekto sa Pilipino. Halimbawa, ang gulo at tensyon sa rehiyon ay maaaring makaapekto sa presyo ng langis at kalakalan. Maraming mga Pilipino rin ang nagtatrabaho o naninirahan sa ibang bansa, kabilang ang Middle East at Israel. Ano ang solusyon sa pag-aaway ng Palestine at Israel? Ang tunggalian sa pagitan ng Israel at Palestine, isa sa pinaka-komplikado at matagal nang suliranin sa daigdig. Walang madali at simpleng sagot sa kung paano ito mareresolba. Ngunit maraming panukala ang inilahad sa mga nagdaang dekada. Pero malapit na at abangan natin ng mga susunod na impormasyon kung bakit hindi na dapat mag-away ang Israel at Palestine na base sa siyensya. Pero narito muna ang pangunahing ideya at estratehiya na inihain para sa solusyon. Una, 2 estado. Isa sa tinangkilik na solusyon ay ang pagkakaroon ng 2 magkahiwalay na estado sa loob ng Israel. Ang paghahati ng Israel sa 2. Isang estado para sa Israel at isang estado para sa Palestine. Ayon sa konseptong ito, ang West Bank at Gaza Strip ay magiging bahagi ng estado ng Palestine, habang ang iba pang bahagi ay mapupunta sa Israel. Kasalukuyan na nga sana ginagawa ito, pero hindi pa natutupad ng buo.
dahil hawak ng Israel ang ilang lugar sa West Bank at may barkada sa Gaza. Internasyonal na pamamahala para sa Jerusalem dahil sa relihiyosong kalagayan ng Jerusalem sa tatlong pangunahing relihiyon, Kristyanismo, Judaismo at Islam. Ang iba ay nagmungkahi na ang lungsod ng Jerusalem ay dapat mapunta sa ilalim ng internasyonal na pamamahala. At ang panghuli ay isisiwalat ngayon kung bakit hindi dapat nag-aaway ang Palestine at Israel. Kung tutuusin, sa madaling salita, ito ay dahil ang Palestinians at Israelis ay magkamag-anak at magkalahi. Sa katunayan, base sa pag-analyze ng mga bihasa sa kanilang DNA, makikitang malapit silang magkamag-anak. Dahil parehas silang may ugat na lahing Canaanite, ilang sa dugo makikita, kundi sa lingwahe na rin ng mga Hudyo at Hebrew at ang Arabic ng mga Pilistino ay magkamag-anak din at parehas sila ng wika at may iisang ugat. Kaya makikita na marami silang parehas na salita at ayos na pangungusap, pati na rin ang balarila. Isa pa sa katunayan, ang Islam at Kristiyano at Judaismo ay may parehas na paniniwala sa konsepto ng isang Diyos. Sa katunayan, parehas silang lahat na naniniwala kay Abraham na itinuturing nilang kanilang ninuno o tinatawag na Ibrahim sa Muslim. At sa katunayan din, naniniwala ang mga Hudyo na nanggaling sila kay Isaac na anak ni Abraham. Samantalang ang mga Muslim naman ay naniniwala na nanggaling ang mga Arabo sa isa pang anak naman ni Abraham na si Ismael. Kung totoo ito, magkapatid lang pala ang Hudyo at Arabo. Magkaiba nga lang sila ng ina. Sa gitna ng lahat ng ito, ang mga pangyayaring ito ay nagpapakita ng kahalagaan ng diplomasya, pag-uunawa at pangusap sa pagitan ng mga bansa upang mahanap ang tunay na kapayapaan at solusyon sa mga problema.